Eto, ang gusto pong ipunto dito ni Atty. Leni Robredo ay mas maayos ang pagtugon ng administrasyon ni President Bongbong Marcos ukol nga sa pagdiin ng ating karapatan ng ating bansa sa West Philippine Sea. Yun po ang gusto niyang ipunto. Mas maayos na pagtugon. At yun nga, kasabay niyan, may banat din etong si Atty. Leni Robredo, pero ito'y totoo may banat din po etong si Atty. Leni Robredo kay Digong. Kung matatandaan niyo po, ano nga ang sabi ni Digong netong si Duterte? Doon sa arbitral ruling noong 2016, ang sabi niya, papel lamang ito na dapat itapon sa basurahan. Yun po. Ganyan kabastos yung Duterte nyo. Ganyan kawalang hiya yung Duterte nyo. Pero totoo tumbok na tumbok. Matatandaan nating lahat na sinabi nga na si Duterte na papel lamang daw yung arbitral ruling na napanalunan natin noong 2016. Ganyan ka hudas etong Duterte nyo, mga diehard. At talagang totoo dahil ang term naman po ni Atty. Leni Robredo, hindi naman niya sinisisi si Duterte, pero bilang isang mamamayan, makikita natin yung dapat ang pinakamalaking sisi sa nangyayari ngayon ay etong si Duterte. Pero yun nga, ang term na ginamit ni Atty. Leni Robredo, siya ay nanghihinayang dahil hindi ganito ang ginawa ng ating bansa ng administrasyon ni Digong noong lumabas nga ang arbitral ruling noong 2016. Hindi ganito ang ibig sabihin na sanay yung pagtugon ni Digong ay katulad din ng pagtugon natong si Marcos Jr. sa ngayon. Ganun po ang gustong ipunto ni Atty. Leni Robredo. Maganda, hindi naman ibig sabihin nito ay tuluyan na pumapanig si Atty. Leni Robredo sa administrasyon or kay Marcos Jr. Siyempre, naniniwala pa rin tayo, naniniwala rin sigurado si Atty. Leni Robredo na kung maganda ang mga programa, kung papunta sa ayos ang ating bansa, ay dapat lang siguro na purihin kung sino ang timon, kung sino ang main man ng ating bansa. At yan po ang presidente. Dapat lang, kung napupunta or papunta tayo sa tamang landas, kung papunta tayo sa magandang ekonomiya, kung papunta tayo na maging maayos lalo ang ating bansa sa napakaraming aspeto, hindi natin pwedeng sabihin or hindi natin pwedeng ipagwalang bahala yung ganon. Abay nararapat din lang na i-acknowledge natin ang administrasyon ni Marcos Jr. Ako rin po'y naniniwala doon. Pero yun nga, hanggang sa ngayon, mas maganda ang pagtugon tungkol sa West Philippine Sea. Pero ano nga ba ang kalalabasan na itong mas maayos kuno na pagtugon na ito ng administrasyon ni Marcos Jr.? Meron bang magandang mahihita ang ating bansa dyan? At kung meron, magiging kapuri-puri uli itong hakbang na ito ng administrasyon ni Marcos Jr. Maganda, no? In all fairness to the current administration, mas maganda daw yung treatment. Yun, mas maganda yung pagtugon. Kumpara nga naman, kasi ngayon piniflex natin yung ating rights. Yung tipong pinagdidiinan natin na meron tayong karapatan. At dapat bawat isa sa ating mga Filipino alam yan na meron tayong karapatan dyan sa West Philippine Sea. We should have done it 8 years ago and hopefully ngayon na piniflex natin, mas nasa tamang posisyon tayo. Ako rin naniniwala na nasa tamang posisyon tayo. At yan po ay dapat talagang ipagpatuloy na itong ating mga leaders. Si Marcos Jr. man yan, ang mga kongresista man yan, ang mga nasa Senado man yan. Dapat kayo ang manguna sa hakbang na ito at dapat kayo ang unang ipagdiinan kung ano ang karapatan ng ating bansa dyan sa West Philippine Sea. Good luck!